So, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. So, ngayon, andito ako kasi meron tayong visitor from Caloocan, si Sir Noni. So, sila ay mga cyclist. So, kasama ni Sir yung mga friends niya po. Cousins. Cousins. Si John Enjoy. Okay, so kasama ni Sir yung mga pinsan niya. So, tatlo silang nagbike papunta sa atin. Then, mamaya, magpunta ata sila ng Garay. So, Sir, baka may gusto kayo i-shoutout? Oh, yes. Shout out nga pala sa Bisikleta Pilipinas, yung sa mga members namin. Caloocan and May Kawayan chapters. Ayun. So, ayan. So, sila, Sir, is enthusiast sa bike. So, Yes. So, ayan. So, si Sir is, ang napili niya is pistol, but kanina kasi pinag-iisipan ni Sir yung rifle, yung CQB nating rifle. Pero, nauwi muna siya dito kasi pinag-iisipan niya muna ng maigi yung sa rifle natin. So, dito muna siya. Okay? Kasi gagamitin din ng son niya, ng anak niya. So, ngayon, itong unit niya is the Glock 70 na Gen 5. Mapapansin nyo, ganito yung Gen 5. Halos wala siyang markings, 'di ba? Kasi yung Gen 5 na may markings, mga Gen 3, Gen 4. So, ito Gen 5. Ayan, wala. So, mapapansin nyo, pag kinompare nyo between Gen 4 and Gen 5, yung nila guys, yung uso nila, ito kasi para siyang medyo pa-curve kasi yung Gen 3, Gen 4 is talagang kwadrado siya. Ito mapapansin nyo may pa-curve yan hanggang dito. Ayan. Okay. Ito yung similarity. Okay, so ito yung Gen 3, ito yung Gen 5. Ito yung pinagkaiba nila. So, may curve talaga ang Gen 5. Okay? So, ayun. So, Gen 5. Then, meron ng kasama yung sa grip. So, dalawa yan. Yung isa yung pinaka mataba. Yung pinaka makapal. Then, ito may medium. Then, kung ayaw mo namang gumamit niya, pwede namang stock na lang. So, ayun. So, na-explain ko na kanina kay Sir, kapag malamig yung area natin, weak yung airsoft natin kasi nga digas siya. So, kapag nagpa-firing tayo, imbes na purong air yung nasa loob is minsan nag-yellow kasi nga malamig yung paligid natin. Pero kunwari sa arawan tayo nagpa-firing, mas malakas yung airsoft natin. Okay? So, sir, start tayo. Pero before tayo mag-firing, meron tayong maintenance sa unit natin. Wait lang. Ito tong warmer. Actually, sir, tingnan mo, gumagamit pa kami ng warmer para lang hindi malamig yung gas. Yung gas. Painitin muna natin. So, mag-spray muna tayo ng oil. So, sir, sa unit tayo. Sa unit, sir, ang ini-sprayan. Sprayan muna natin to, sir. Okay. Mapapansin mo kasi ito yung tuyo. Kasi, sir, kapag hindi natin in-sprayan yan, makikita mo yung gas-gas dyan. Kasi kumikis-kis yan, sir. So, open slide natin, then lock. Ito, sir, tataas. Then, dito ka, sir, mag-i-spray. Ito lang ibabaw. Okay. Yun lang. Yun lang. Pero, isprayan ko na rin to, sir. Kasi bago eh. Pero, sa tuwing mo siya, sir, dito lang. Ito lang. Yan lang. Itong nozzle. Then, sa unit, sir, sa magazine, slightly press. Wait lang. Ito yung output bulb. Ito yung inlet bulb. Dito tayo naglalagay ng gas. Ito, sir, ito yung hinahampas ng hammer para mag-release siya ng gas. Para mag-blow back. So, sir, dito, mag-spray po tayo. Unti lang. Then, dito, sir. Slightly press. Kailangan, sir, na pe-press yan para papasok yung oil sa loob. Kasi, sir, itong mga bulb na to, meron yung mga rubber o-ring, sir, yeah, para, syempre, maano yung gas natin. Meron din yan, sir, dito, main o-ring, malaking o-ring yun, sir, na kailangan, sir, na-oilan. Kaya dapat,
kapag mag-spray tayo sa output valve, nakapindot tayo para papasok yung oil. Okay? So, nasprayan na natin yung output, then inlet, then yung unit. Ngayon, punta naman tayo sa pag-load ng bala. Saan yung load? So, sir, sa pag-load ng bala, ito, pag binababa nyo tong spring, sir, dahan-dahan. Okay, huwag nyo po nga yan bibitawan. Kasi, sir, plastic lang to eh. So, posibleng mabasag to kapag laging nabibitawan. Okay, so, tama mong gawin, sir, baba mo, talang mo tong thumb mo. Para pag nabitawan, sa finger mo tatama. Okay, so, baba. Then, dito. Tayo maglalagay sa maluwag. Then, much better, sir, if may reloader ka, para pindot ka lang ng pindot. Para pindot ka lang ng pindot. Mabilis yung pag-load. Okay. So, hindi ko nagana punuin, sir. Okay. Ayan. Yung magazine mo, sir, maximum niya is 25 or 25-27. Pero, we suggest na 20 to 23 ka lang para yung spring mo hindi ganong pipi. Kasi, sir, once na lagi yung napipipi, then, iniiwanan mo siya na may lamang, tinatabi mo siya na may lamang bibis, yung spring mo, sir, maglulus. So, eventually, pagtagal, sir, mahihirapan siyang i-push na yung bibis. Yes. Nangyayari na yun, sir. Wala pa naman halos spring na, na extra. So, ayan, may bibis na. So, sa ano naman tayo? Gas. Ang gas mo, sir, diba may mga unit tayo kung napapanood mo, sir. Merong unit na pwede sa 14 kg. Pero ang mga Glock, sir, lahat ng Glock is 12 kg lang ang pwede. Okay po? So, bawal ang 14, and bawal din, syempre, ang CO2. So, ngayon, sir, sa paggagas, huwag niyo susundan yung angle nito. Kailangan, sir, sundan nyo diretso. Then, magagas kayo, sir, upside down, wag nakaiga or nakataob, upside down para papasok yung gas. Then, eto, sir, make sure na papasok to dito. Mararamdaman mo yun, sir, parang nakaupo sa rubber. Then, pag napasok mo na, sir, maglagay tayo ng gas, mga 7 seconds. Enough yun, sir. So, actually, sobra pa yun. Mga 5 seconds lang kaya niya to ubusin. Pero kapag kunwari, sir, kayo ang maglalaro, makakailang magazine kayo, makakailang rounds kayo, make it 15 to 20 seconds. Para sir, para hindi kayo lagay ng gas. So, bala lang kayo ng bala. So, kapag 15 to 20 seconds, mga 3 to 4 rounds yun ng magazine, sir. Okay? So, lagay tayo, sir. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, napansin nyo, sir, paggagas ko walang sumisingaw. Ngayon, sir, kapag ganito ang paggagas nyo, stop nyo po. Okay po? Kasi hindi pumapasok yung gas nan, sir. So, kailangan ganito. Ayun. So, ayun, kailangan, sir, walang sumisingaw para matipid din tayo sa gas. Yes. Okay? So, may gas na, may bibis na, na-sprayan na rin natin ng oil. So, next thing to do, sir, ay nga pala, sir, kasi yung iba nating mga ka-airsoft, di ba nag-oil tayo? Nawari, ayan, tapos na tayo mag-oil. Na-release natin yung slide. So, yung iba, sir, nakakalimutan i-press to. So, nakakalimutan nila i-rest. Kailangan, sir, kapag kasi, di ba, ang Glock wala siyang hammer. Tama, wala siyang hammer. So, kailangan, sir, minsan, i-re-rest mo siya. Actually, lagi, i-re-rest mo siya nang hindi nakakabit ang magazine. Kasi, sir, delikado eh. Baka mamaya biglang pumutok. Mamaya, kala mo hindi nakakasa, pero nakapasok ng magazine, ginanon mo yung trigger, puputok yun, sir. So, kailangan, sir, kapag bago or after mo siya gamitin, kailangan naka-rest. Okay po? Nang without magazine. Without, hindi naka-insert. Then, ayun, sir, mapapansin mo, sir, ito, walang safety ang Glock. Dito yun sa trigger, sir. Kung ganto-ganto lang, hindi mo mapipindot. Ngayon, sir, pag pinasok, ayan, makikita mo to, sir. Yung parang pangalawang ano niya. Parang tunay din. So, pag pinasok mo yun ng buo, tsaka siya mag-a-access. So, kailangan
yun nga, nagpa-firing rin naman sila, sir. So, may live siya. So, tsak, alam niya yung mga pasikot-sikot dito. Pero kasi, yung ina-explain ko to, kasi meron tayong mga ka-airsoft nga na hindi ko alam kung irresponsible ba talaga or hindi lang talaga nanonood kahit na tinuturuan naman sila. So, ang dami kasing na-aksidente lately, sir. Hindi ko alam bakit. Siguro nagmamagaling sila. So, ayun. Kailangan mga ka-airsoft i-rest nyo. Okay? So, ayan na. May gas na, may bala na, may silicone na. Pasok natin yung magazine. Then, kasak. Then, ready to fire. Always practice finger trigger out. Ipapasok lang kapag magpa-firing ka na. Okay, so sir, ready ko lang yung target mo. Yeah, sure. Go. Okay, ready. Sige sir. Nakakasan Pwede pa na? rin, no? Yes, nakakasana. Standby. Firing. Grabe. Okay. So sir, nag-open slide, indication na wala ng lamang bala. Next, release magazine, release slide, then rest. Yun. Wala bumata ko eh. Kunwari sinasabi niya, saan tumama? Tamang-tama sa ulo eh. Oh. So, ayun, pa-humble pa si sir. Nakakainis. So, ayun guys. Okay, so, tama yung ginawa ni sir. Release magazine, release slide, then rest. So, ayan. Diba, nakaganyan kanina, indication na walang lamang bala. Ngayon, sir, para din siyang tunay. Kunwari, sir, gusto mo pa, maglo-load ka pa. Load ka lang ng gas, ng BBs, then pasok mo. Then, release. Ay, wala nga. Then, ready to fire na po ulit yan. So, no need na ikasa na po ulit kasi baka mag-jam yung bala, sir. Yes. Okay, so ready to fire na yan. So, ganun. So, kailangan, mga ka-airsoft, pag magre-rest kayo ng airsoft natin, unahin nyo lagi yung pag-release ng magazine na. Kasi yung iba, ginagawa, nire-release muna yung slide. Then, nakakaligtaan nila, nape-press nila yung trigger. So, nangyayari, pumuputok. So, pwede tayo maka-aksidente doon. So, kailangan magazine first. Okay? Then, tsaka yung slide. Then, rest. Ganun. So, sir, ayan, nasabi ko na sa'yo yung gas, dapat lagi 12 kg. Kapag naubusan ka naman, pwede ka naman magsabi sa amin, sir, para safe ka na pagdating sa gas. Then, sa bala, sir, bawal tayong mag-recycle ng bala. Once na naiputok, bawal na pong ulitin. Then, pwede ka, sir, dalawang pack ang bibigay ko sa'yo, sir. Isang 0.20, isang 0.25. 0.20, mas lightweight, pero mas lightweight, longer range, pero hindi ganun ka-fatal ang damage. Pero ang 0.25, sir, mabigat siya. Hindi siya ganun ka-longer range, pero fatal po yung damage. Okay, then bawal tayong gumamit ng WD-40. Meron lang tayong specific silicone oil para po sa airsoft natin. Kasi meron niya mga rubber, plastic, na posibleng lumutong kapag ginamitan natin ng WD-40, sir. Then, ano pa ba? Sa lifetime service warranty, sir, kunwari may masira po sa unit nyo, tawag lang kayo sa amin. Kunwari, sa magazine, nagkasingaw po siya, tawag lang kayo sa amin, sir, kasi kaya nyong gawin to, sir. Yung singaw. Okay. So, kahit hindi mo nadalhin sa amin, tuturuan ka na lang. Pero kapag, sir, yung mga sira is major, wag mong papagalaw sa iba, sir, wag mong papabuksan, wag mong bubuksan kung hindi ka namin binigyan ng hudyat. Kasi, sir, baka kasi mamaya pinakailaman mo, binaklas mo, pero hindi nabalik na maayos. Mas lumaki pa yung sira. So, kailangan, sir, tawag ka muna sa amin kung may mangyari man. Then, mamaya, sir, register kita sa warranty. Para madali mo kami makontak, sir. Yes. So, ang unit ni sir is the Glock 17 na Gen 5. So, ayun. So, ayan, Glock 17 Gen 5. Si sir is from Caloocan pa. So, thank you mga ka-airsoft.